Christian Yusores, DZMM. Good afternoon, Yusek. Good afternoon. May we know po the palace's statement sa or reaction sa resignation ni Mr. Zaldico as member ng House of Representatives. May mga umaalma po kasi na baka lalong hindi na po siya umuwi, and even DOJ Secretary Remulla said alam niya na baka hindi na magparamdam si Mr. Ko. Sa pangyayari po iyan, kung nag-resign po siya, yan naman po ay kanyang kagustuhan. Wala makakapigil sa kanyang mga desisyon. Ngunit kung magkakaroon man siya ng kaso at maisasampa, hindi po niya ito maiiwasan. Hindi niya po ito matatakbuhan. So mas maganda po rito kung siya man po ay masasampa ng kaso, ipaglaban na lang niya ang kanyang karapatan at ipaglaban ang katotohanan na naaayon sa kanyang mga ebidensya. One follow-up lang po. How important po ba si Mr. Zaldico dito po sa gitna po ng mga investigation sa flood control controversy? Kasi lumulutang po yung pangalan niya for the past week sa mga hearing in the Senate pati po sa House of Representatives. Kung nababanggit ng kanyang pangalan, definitely dapat niya po itong sagutin. Dahil kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Sunod na tanong, Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, Yusek. Good afternoon, Yusek. Ma'am, may we know the status of the blue alert notice for Congressman Zaldico? Has it already been granted, and meron na po bang nabigay na whereabouts and current movement of the former congressman? Kakakausap pa lang po natin kanina kay Asik Miko Clavano, pero ang sabi po niya ay waiting pa rin po sila ng response. So hantayin na lang po natin. Ma'am, follow-up question. Na-raise po ba yung issue ni former Congressman Zaldico and his resignation during the LEDAC where both President Marcos Jr. and House Speaker Bogie D were present? Hindi po napag-usapan. Sunod, Ana Bajo, GMA Online. Good afternoon, ma'am. Ma'am, may we just get palas po? Sino po yung namili kay Azurin to be the special advisor? Is it the ICI or President Marcos? And ma'am, what were the things considered para si Azurin po yung mapili nating kapalit ni Mayor Magalong? Kung sino man po ang namili, ibibigay ko na naman po sa inyo kung anong detalye dyan. Pero ayon po sa Pangulo, ang pagkakapili po kay General Azurin ay base na rin po sa kanyang karanasan, sa kanyang mga kagalingan, at siya naman din po ay investigador at walang komplikasyon. Hindi po kasi siya politiko. Ma'am, but how confident is the President with Azurin being the special advisor po ng ICI given na he was implicated po sa isang he was accused of allegedly covering up yung drug haul sa Manila noong 2022, though hindi naman po siya kasama sa nakasuhan. So yan po, maliwanag. Kayo na po nagsabi, hindi nakasuhan. Kasi kung naakusahan lang, madali po kasi mag-name drop. Madaling magbanggit ng pangalan. Madaling magturo, lalo na ngayon. Pero iba po kasi kapag nakasuhan at nagkaroon ng desisyon ng conviction. Thank you, ma'am. Sunod, Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, good afternoon. In a privileged speech, Senator Chisa Escudero claimed, among others, that the investigation on flood control projects is following what he calls a script by the former Speaker and the President's cousin, Martin Romualdez. Ang implication ho nito, selective ang nagiging investigasyon and happening at the behest of just one person, na hindi ito yung gusto mangyari ng Pangulo. Ano ho ang pahayag ng Malacanang kaugnay sa naging privileged speech ni Senator Escudero? Kung yan po siguro ang kanya napapansin at nakikita, malamang hindi naman din po yan ang napapansin ng iba. Sabi nga po natin, sa ngayon, lahat po ng naituturo, lahat na nababanggit na pangalan, dapat nating i-considera na inosente. They should be presumed innocent until proven guilty. Let us go to where the evidence leads us. So, ang mangyayari po dito, hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. So ang mga ebidensyang ito, maaari naman pong ibigay sa ICI at ang ICI naman po ay isang independent commission na maaaring tumingin ng lahat ng mga evidence, facts, records para matumbok
kung sino ang dapat ng panagot. Nabanggit niyo po yung ICI and still on the former speaker. May pahayag po si Vice President Sara Duterte. At if you don't mind, babasahin ko po yung portion, nahihingan ko kayo ng reaksyon. Ang sabi po ni VP Sara, I have repeatedly questioned the judgment of President Ferdinand Marcos in choosing Martin Romualdez as Speaker of the House of Representatives, especially after the Delaware court ruling was issued. Sadly, President Marcos continues to display this flawed judgment by merely changing the leadership in both houses of Congress while keeping a stranglehold on the flood control probe through the creation of what is supposed to be an independent commission on infrastructure that is clearly under his control. One day, the floodwaters of truth and accountability will flow all the way to Malacanang, and on that day, the Filipino people will finally decide that we deserve better. Okay, nakakuha po tayo ng pahayag ngayon lamang at atin pong nabasa ang kabuuan. Unang-una po, siya naman po ay abogado. So dapat malaman niya kung ano ba ang pagkakaiba ng na-mention at ang conviction. Hindi po natin pinagtatanggol dito ang former House Speaker o Representative Romualdez. Pero babase lamang po tayo sa kanya naging salaysay. Unang-una, sinabi niya rin po, oo, sapagkat ito ay tugma sa mga nababalita na noong pagtanggap niya ng suhol. Ang sabi niya po sa salita, napabalita. So ibig sabihin, nabanggit lang. Pero walang naging desisyon ang korte tungkol sa di umanong suhol. Pangalawa, sinabi niya po na bakit pinili ng Pangulong Marcos si Representative Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Wag niya pong kalimutan na mayroon pong separation of powers. Wala pong kinalaman o wala pong maaring responsibilidad sa pagpili noon kay Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. So, wag niya pong kakalimutan yon. At yung binabanggit niya pong Delaware decision sa Delaware Court, muli, nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si Representative Romualdez ay guilty. Ang sabi lamang niya dito sa kanyang pahayag, na-mention ng 17 times. So, siya po mismo, ang Vice Presidente ay na-mention din sa mga di umano-anomalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan? Katulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas. Ma'am, sorry. How about on this point where the VP is saying that the floodwaters of truth and accountability will flow all the way to Malacanang? Maski na po mismo, napakinggan po natin si Senator Chis Escudero kahapon. Kahit na nga po ang Pangulo, sinabi po niya na walang kinalaman at siya pa po ang nagsumbong kung anong nagaganap. Kaya wag niya pong wag ipahid ng Vice Presidente kung anuman ang patungkol sa mga anomalyang nagaganap ngayon. Hindi po malilinis ng Vice Presidente ang mga akusasyon, hindi lamang akusasyon, kundi pag-amen ng kanyang ama mismo tungkol sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. So wag niya pong ipahid kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulo na ngayon na siya mismo nagpapaimbestiga na maanumalyang flood control projects. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos Jr. Sunod, Eden Santos, Net 25. Good afternoon po, Yusek. Gaano pa rin po ka-solid ang Armed Forces of the Philippines sa gitna po ng mga nangyayaring korupsyon sa gobyerno at may mga sundalo na rin po yung nagsasalita sa SOCMED in support po dun kay Guteza. Paniwala pa rin po, may tiwala po ang ating Pangulo sa ating mga kasundaluhan na sila po ay mananatiling matatag at ang kanila lamang na ipasusunod ay kung ano po ang sinasabi ng konstitusyon. At lahat naman po tayo, hindi lamang po ang kasundaluhan ang galit sa korupsyon. So, atin pong igagalang ang kanilang mga mensahe dahil hindi po lahat ng tao gugustuhin na manakawan ng pondo ng bayan. Wala naman pong mga intel reports na
may mga kumikilos na po sa AFP para mag-withdraw ng support sa Pangulo. Nadinig na po natin si General Bronner. Sinabi po niya na mananatili silang matatag at hindi po sila sasali sa gintong klaseng gulo at ang papatupad lamang po nila kung ano yung nasa konstitusyon. Thank you. Sunod, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, ano po ang stand ng Pangulo tungkol doon sa panawagan na sana ma-open yung hearing sa Independent Commission for Infrastructure? Noon pa po sinabi ng Pangulo na itong ICI ay isang independent commission. So kung ano po ang kanilang magiging polisiya at ang kanilang magiging procedure po doon ay igagalang po ng Pangulo at hindi po manghihimasok ang Pangulo dahil sila po ay independent body or commission. Yusek, mag-shift lang ako kasi napabalita na mismong si Agriculture Secretary Tio Laurel ang nagsabi na mayroong ghost project, in particular yung farm-to-market roads sa may Davao Occidental sa Zamboanga del Norte. Alam na po ba ito ng Pangulo at na-report na ni Secretary? Opo, nakausap ko rin po si Secretary Vince kaninang umaga at sinabi po niya na ito po din ay tinututukan nila dahil dapat ito po ay magawan talaga ng paraan sa lalong madaling panahon. Pero may specific directive ba si Pangulo tungkol dito, Yusek? Katulad po sinabi natin, lahat ng mga ganitong klase na mga may anomalya, hindi lamang po sa flood control projects, kundi sa lahat ng infrastructure, yan po ay tututukan. Hindi ba, Yusek? Sunod, Sam Mendinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. When is President Marcos expected to come out with the new issuances for setting the buying price for rice and extending the importation freeze for the said local food staple? Sa lahat po na yan, ang issue po ay, sabi po sa atin, ay hintayin po natin na magiging direktiba ng Office of the Executive Secretary. So, yun po, hintayin na lamang po natin muna. Tapos second follow-up po, is the President reconsidering the importation ban extension after the recent typhoons caused over 1 billion damage in sa agriculture? Sa ngayon po, sa ating pagkakaalam at ang pagkakasabi sa atin ay hanggang November 2. After that, hintayin na lang po muli natin kung anong magiging polisiya. Thank you.